Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay magtatalakay tayo ng napakalagang paksa hinggil sa kagilag-gisilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos. At napakahalaga po nito na maunawaan natin. At inaanyahan ko rin po kayo na inyong pindutin ang subscribe button at notification bell upang kayo po ay ma-update ng ating mga latest na mga pagpapahayag ng katotohanan. At nakasaad din po sa baba nito ang mga link ng iba't ibang topic hinggil sa kautusan ng Diyos na dapat nating maunawaan. Na yan po ay napapanahon at yan po ay tinatawag nating malakas na sigaw ng ikatlong anghel na dapat maunawaan sa panahon ngayon. At sa pagtalakay natin pong gagawin ngayon, ay ipakikita ko po sa inyo na ito pong ating mga paksang tinatalakay ay ito po ay tinatawag nating loud cry of the third angel na siyang magbibigay, magpapalakas sa atin at magbubunga po ng tinatawag na revival and reformation sa gitna na nagpapanggap na bayan ng Diyos. Kailangan po natin maunawaan ang mga bagay nito bago pa maging huli ang lahat. Sana po ay ating subaybayan ang ating pagtalakay na gagawin sa araw na ito. Ang paksa po na ating tatalakayin ay kagilas-gilas na mga bagay sa kautusan ng Diyos. At ito po ay ating masusumpungan sa Aklatang Awit 119 verse 18. Ang sabi po sa atin sa Awit 119 verse 18, idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilas-gilas na mga bagay sa iyong kautusan. So meron palang tinatawag na kagilas-gilas na mga bagay sa kautusan ng ating Panginoon. At masusumpungan po ninyo sa sanktuaryo, sa kabanal-banalan dako, na kung saan ang kaban ng tipan ay nagliliwanag na ang kautusan ng Diyos ay nasa loob nito. At doon sa tinatawag na mercy seat ay nagliliwanag po ito. At tuwing panahon sa pagtatapos po ng tinatawag nating Day of Atonement, ang kaban ng tipan po ay lumiliwanag at napupuno ang buong sanktuaryo ng liwanag ng Panginoon. At ano po itong kagilalas na mga bagay na tinutukoy po doon sa ating nabanggit kanina? Ang sabi sa Faith and Works, page 46, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. Nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Apocalypse 11 verse 19. Sa ilalim ng luklukan ng awa, sa loob ng kaban, ay ang 2 tapyas na bato na may laman ng kautusan ni Jehovah. Nakita ng mga tapat na anak ng Diyos ang liwanag na tumanglaw sa kanila mula sa kautusan na ipagkakaloob sa sanlibutan. At ngayon ang masidhing gawain ni Satanas ay isara ang pintuan iyon ng liwanag. Subalit sinasabi ni Jesus na walang tao ang makapagsasara nito. Tatalikod ang mga tao mula sa liwanag. Tatanggihan ito at hahamakin ito. Subalit patuloy na lumiliwanag ito sa malinaw, tiyak na mga silahis upang aliwin at pagpalain ang lahat ng makakita. Sumula po sa loob ng kaban po ay mayroong 2 tapyas na bato. Ito po ay walang iba kundi ang kautusan ng ating Panginoon. At mula dito ay sumilaw o suminag ang liwanag. Saan po nagmumula ang liwanag? Mula sa kautusan. Na ito po ay lumiliwanag po, ngunit ang masiding gawain ni Satanas ay isara ang pinto ngayon ng liwanag. Hanggat maaari po ay ginagawa ni Satanas ang lahat ng mga bagay para hindi makita ng mga tao ang kagilas-gilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos. At ang sabi po rito sa pagkapatuloy sa po, ang sabi,
Subalit sinasabi ni Jesus, ang ating tagapagligtas, na walang tao ang makapagsasara nito. Tatalikod ang mga tao mula sa liwanag. Tatanggihan ito at hahamakin ito. Subalit patuloy na lumiliwanag ito sa malinaw, tiyak na mga silais upang aliwin at pagpalain ang lahat na makakakita nito. Ang sabi po sa atin sa Faith and Works, page 46, subalit sinasabi ni Jesus na walang tao ang makapagsasara nito. Tatalikod ang mga tao mula sa liwanag. Tatanggihan ito at hahamakin ito, subalit patuloy na lumiliwanag ito sa malinaw, tiyak na masilahis upang aliwin at pagpalain ang lahat na makakakita nito. Napakaliwanag po na bagamat ito ay tatanggihan ng maraming tao at ito'y hahamakin, subalit patuloy na lumiliwanag ito sa malinaw, tiyak na mga silahis upang aliwin at pagpalain ang lahat ng makakakita nito. Pansinin po, ang sabi sa Faith and Works, page 15, marami ang nawaglit ng lubusan dahil hindi nila binuksan ang kanilang mga mata ng kanilang pangunawa upang maaninaw ang mga kagilas-gilas na mga bagay sa kautusan ng Diyos. Nakalulungkot po yan na samantalang lumiliwanag ang mga katotohanan tungkol sa kautusan ng Diyos, lalo-lalo na yung pinalawak na kautusan, na ang bawat utos po mula unang utos hanggang ikasampu ay pinalawak po at ipinakita sa atin ang malalim na likas nito at ang kanyang espiritual na kahulugan. Subalit ang sabi po rito, marami pa rin ang hindi nila binuksan ang kanilang mga mata ng pangunawa upang maaninaw ang kagilagilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos. Ang sabi sa Testimony to Ministers, page 433, paano yaong nagaangkin na nakakita ng kagilas-gilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos ay masumpungan sa listahan ng mga marurumi, ng mga mapakiapid at mga ngalunya na patuloy na iniiwasan ang katotohanan at palihim na gumagawa ng kasamaan. Iniisip mo ba na maitatago nila ang kanilang mga kalagayan mula sa Panginoon na hindi nakikita ng Diyos, na hindi alam ng Diyos? Ang nakalulungkot po ay yung mismo nag-aangkin na nakakita ng kagigilas-gilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos ay masumpungan sa listahan ng mga marurumi, ng mga mapakiapid at mga ngalunya na patuloy na iniiwasan ang katotohanan at palihim na gumagawa ng kasamaan. Nakakalungkot po. Nakalagayan po yan. Na napakalaga pa naman ang liwanag na ipinagkakalob ng Panginoon hinggil sa kautusan ng Diyos. Na sana po ang bawat isa ay maaninaw ito at mabuksan ang ating mga mata upang makita natin ang mga kagilagilas na mga bagay sa kautusan ng Diyos. Ang sabi po sa atin, ano ang dapat natin gawin? Ang sabi sa awit 119 verse 73, dumalangin tayo sa Panginoon at ito ang ating sabihin, bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. Ulitin po, bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. At ang sabi sa The Remnant Church, page 62 at backup by 1939, ang sabi po, nais ng Panginoon na iyayag sa iyo ang kagilagilas ng mga bagay sa kanyang kautusan. Mag-antay sa kanya na may mababang kababaan ng puso, manalangin ng pinakamataimtim para sa pangunawa ng mga panahong ating kinabubuhayan, para sa higit na kabatiran ng kanyang layunin. So ang Panginoong Sus pala po ang nagkakaloob sa atin ng kagilas-gilas ng mga bagay sa kanyang kautusan. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng mga liwanag na yung pinalawak na kautusan na mas malinaw makita natin yung ang tunay na likas nito, yung mas malawak na likas nito upang makita natin ang ating tunay na kalagayan. Ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 3, 1152, dapat tayong manalangin tulad ng ginawa ni David, na ang sabi po ay, idilat mo ang aking mga mata
upang ako'y makakita ng kagilas ng mga bagay sa iyong kautusan. Walang tao ang makakaroon ng pangunawa sa salita ng Diyos na walang pagbibigay liwanag ng banal na Espiritu. Kung tayo tutungo sa wastong probisyon sa harap ng Diyos, sisikat sa atin ang kanyang liwanag sa mayaman, malinaw na mga silais. Ito ang naging karanasan ng mga naunang alagad. Gawa 2:1-4 sinipi. Nais ng Diyos na magkaroon ng katulad na pagpapala kapag ating hinahangad ito ng masikap. So ang makapagbibigay pala sa atin ng tamang pagkaunawa hinggil sa kautusan ng Diyos ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At kailangan po ay, ang sabi po doon ay ipagkakaloob sa atin ito kapag ating hinahangad ito ng masikap. Kapag ginagawa natin ng lahat ng ating magagawa. Magsisikap po tayo na magtamo ng mga liwanag na ito. Ang Panginoon ay ipapaunawa ito sa atin. Pansinin, ang sabi po sa Great Controversy 478, kung ang kautusan ng Diyos ay maipanumbalik na sa tamang posisyon nito, saka pa lamang magkakaroon ng pagpapanibagong sigla ng sinaunang pananampalataya at kabanhalan sa gitna ng kanyang nagpapanggap na bayan. Napakalinaw ito. Ito po isang propesiya na ang sabi po doon sa Great Controversy 478, kung ang kautusan ng Diyos ay maipanumbalik na sa tamang posisyon nito, saka pa lamang magkakaroon ng pagpapanibagong sigla ng sinaunang pananampalataya at kabanhalan sa gitna ng kanyang nagpapanggap na bayan. Kaya po magkakaroon po ng tinatawag na pagpapanibagong sigla, yung tinatawag na revival and reformation. Magkakaroon po ng revival and reformation sa gitna ng nagpapanggap na bayan ng Diyos kapag naipanumbalik na ang sa tamang posisyon, kapag ang kautusan ng Diyos ay naipanumbalik na sa tamang posisyon nito. Ibig sabihin, maunawaan ng gusto ang malalim at malawak na likas ng kautusan ng Diyos at ang tunay na layunin nito at ang kabuuan nito na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang sentro, ang kalulatian, ang kabuuan ng 10 utos ng Diyos. Ang sabi sa Selected Message Book 1:121, ang pagpapanibagong sigla ng tunay na kabanalan sa gitna natin ay ang pinakamalaki at pinakakailangan sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang haring ito ang siyang dapat nating unang gawain. Napakaliwanag po na kailangan pala natin ng tinatawag na pagpapanibagong sigla, yung tinatawag na revival and reformation. At saka yung pagpapanibagong sigla ng tunay na kabanalan sa gitna natin. Yan po ang pangunahing kailangan ng bayan ng Diyos sa panahon ngayon. Ang sabi sa The Remnant Church, page 65, para bagang may isang malaking kilusan, gawain ng pagpapanibagong sigla na sumusulong sa maraming mga lugar. Ang ating mga tao ay umahayo, tumutugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid ko, nangungusap ang Panginoon sa atin, hindi ba natin pakikinggan ng kanyang tinig? Narito po ay ipinakita po sa pangitain kay Ellen G. White ang isang malaking kilusan. Ang gawain ng pagpapanibagong sigla, yung tinatawag na work of revival and reformation na sumusulong sa iba't ibang mga lugar. At ang mga tao po ay tumutugon dito. At ang sabi po sa atin, mga kapatid ko, nangungusap ang Panginoon sa atin. Hindi ba natin pakikinggan ang kanyang tinig? Nananawagan ng Panginoon na pakinggan natin ang kanyang tinig sa magitan ng pagpapalawak ng kanyang kautusan at makita natin ang malalim na kahulugan nito. Makita natin ang naipanumbalik na ang kautusan ng Diyos sa kanyang tamang posisyon. At ito ay magkabisa sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa atin sa Prophet and Kings, Tagalog 329,
Ang kautusan ay isang makapangyarihang kasangkapan sa gawaing reforma. So sa reformasyon pala, sa gawain ng pagreforma, ang kautusan ng Diyos ay isang makapangyarihang kasangkapan. At ang sabi po sa Last Day Events 179 at sa Apocalypse 18 verse 1, ang buong lupa ay maliliwanagan ng kalulatian ng katotohanan ng Diyos. Hindi isasara ng Panginoon ang pinto ng awa hanggang ang babala ay mas malinaw na maiyayag. Ang pakakak ay dapat magbigay ng tiyak na tunog. Ang kautusan ng Diyos ay palalawakin o tatakilain. Ang mga hinihiling nito ay ihahayag sa tunay, banal na likas nito upang ang mga tao ay makapagpasya, pabor o laban sa katotohanan. So bago po ang tinatawag na magpagsasara ng pinto ng awa, ay ang babala ay marinig ng mga tao. Ito po ay hinggil sa kautusan ng Diyos, na ang kautusan ng Diyos ay palalawakin o dadakilain. At ang mga hinihiling nito ay ihahayag sa tunay, banal na likas nito upang ang mga tao ay makapagpasya, pabor o laban sa katotohanan. Yan po ang tinatawag na malakas na sigaw ng ikatlong anghel. Kapag narinig na po ninyo ang tungkol sa pinalawak na 10 utos ng Diyos, at bawat kautusan ay hinahayag sa isang mas malawak na pagpapahayag, ito po ay palatandaan na ang buong lupa ay maliliwanagan ng kalulatian ng katotohanan ng Diyos. At ang sabi pa po sa atin, narito po, inaanyahan ko po kayo na panoorin ang iba't ibang video sa YouTube hinggil sa 10 utos ng Diyos. Ang una po ay yung bakit dapat pag-aralan ang 10 utos ng Diyos. Pangalawa po ay ano ang kautusan ng Diyos at layunin nito. Pangatlo po ay kautusan ng Diyos, isang banal na kabuuan. At ang susunod po ay yung unang utos ng Diyos, ang una at pinakadakilang utos. At ang susunod po ay yung ikalawang utos ng Diyos, ang utos na may time prophecy. Ikatlong utos ng Diyos, ang utos na may bagong pangalan ni Jesus. Ang ikaapat na utos ng Diyos, ang utos na may tatak ng ebanghelyo. At ang ikalimang utos ng Diyos, ang utos na may pangako. Ang ika-6 na utos ng Diyos, ang utos na may nakapaloob na life-saving mechanism. Ika-7 utos ng Diyos, ang utos na pinagbabawal ang courtship at lovemaking before marriage. At ang ika-8 utos ng Diyos, ang utos na may simulain ng ideal business management. At ika-9 na utos ng Diyos, ang utos na binubunyag ang kamalian ng lahat. At ang ika-10 utos ng Diyos, ang buod at puso ng 10 utos ng Diyos. Inaanyahan ko po kayo na isa-isahin natin po itong panoorin sa YouTube at pag-aralan. At ito po ang tinatawag natin malakas na sigaw ng ikatlong anghel na dapat marinig. At kung atin pong pakinggan at atin pong sisikapin na maalaman ang mga kagilas-gilas ng mga bagay na ito sa kautusan ng Diyos, ang Panginoon po ay gagawa sa atin sa magitan ng banal na Espiritu, ipapaunawa sa atin ang mga bagay na ito at magkakabaisa ito sa ating buhay. Magbabago po tayo. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. At ang kautusan nito ay magiging ugali natin. Mapapasa atin itong ugali ng ating Panginoong Kristo na nakasaad sa 10 utos ng Diyos. At magre-reflect po ang karakter ni Christ sa atin. Magmamanifest sa atin ang ugali ng Panginoon. Magre-reflect ang kanyang karakter sa ating mga buhay. Kung gayon po, kapag maganap po ito, ibubuhos ng Panginoon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At tayo po ay tatatakan ng tatak ng Diyos ng buhay. Handa para sa paglipat sa langit at sa pagmana ng buhay na walang hanggan
at pagmana ng buhay na walang kamatayan at mamuhay sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng Panginoon at tatahanan ng mga banal at ng mga maliligtas pagpasawalang hanggan. Salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.